Eto mga boss, may Toyota Fortuner tayo 2007. So nilapit sa atin, naka-check engine. Ayan, umaandar na to mga boss, pero naka-check engine pa rin. Kailan na lumabas tong check engine, sir? Matagal na to, no? Oo, pag pinatay ko, tumakbo ko. Pag matagal na tumakbo, pag malayo na, at saka sa bubukas. Sa aircon? Hindi. Patayin ko yung aircon, ha? Tapos on ulit. Wala na, hindi talaga mamamatay yung check engine. Dati namamatay pa yan eh. Ngayon ayaw na. Ang isusunod nga natin gagawin dito mga boss, pag may mga ganitong check engine, ay kailangan nating i-scan para magkaroon tayo ng idea kung saan may problema. Kaya mga boss, so inumpisahan na natin i-scan. Titingnan natin kung ano magiging fault code nitong ating Toyota Fortuner na hindi na namamatay yung check engine. Ayan mga boss, so ayan, pinindot-pindot na natin. At dito natin malalaman kung anong nag-i-error sa kanya, no mga sir. So antayin lang natin yung fault code nito, kung ano ibabato sa atin na problema. P0400 EGR nga may problema. EGR, check natin doon, baka may hose lang na nabunot. Yan, na-scan na nga natin mga boss. Ayan yung fault code nya. So EGR talaga. So dito mga boss, yung isusunod natin yung mga hose sa vacuum nya papuntang EGR kung walang singaw or may supply na vacuum. Kasi pagka wala rin pong supply ng vacuum at kung may singaw yan, ay magkakaroon din po talaga ng problema yung ating EGR. Yan yung isusunod natin gagawin. Halimbawa naman mga boss, na check nyo na may supply naman ng vacuum papunta sa solenoid at sa EGR valve. Ang susunod natin gagawin ay subukan muna nating linisin kung makukuha pa natin sa linis. Pagka may check engine pa rin na nalinis na natin, ay dito na tayo magpapalit ng parts kung ano talaga ang may problema sa system ng EGR nya. Tingnan ko muna yung ano. I-start mo nga ulit sir. Titingnan ko lang kung may supply itong vacuum. Start? Sige. Meron naman. Sir. Eto sir, pagka ang unang option muna natin dito, lilinisin. Pagka bumalik pa rin yung code ng EGR, eto na. Palit na tayo rito. Sige. Ang isang set na yan. Linis mo na ang gagawin. Linis mo na ang gagawin natin. Sobrang ano na eh. Sobrang dumi. Oo. Lumalabas na yung langis. Ayun mga boss, Toyota Fortuner. So ang issue kaya siya may check engine ay yung kanyang EGR valve. So sabi ko nga kay boss, lilinisin muna namin. At pagka hindi makuha sa linis, ay doon na papasok yung pagpalit natin ng EGR. So sa vacuum naman may supply. So ibig sabihin walang putol na vacuum hose papunta sa EGR. So ito yung ano, EGR ng Fortuner natin na may check engine. Malabas na yung langis eh. Grabe. Ayan putik oh. Yan. Subukan mo muna linisin to kung makuha pa sa linis to. Tulpe. Subukan mo na linisin to ha. Yan, putputin mo to. Kailangan matanggal tong ano, kailangan yung shafting na to, kailangan malinis mo ng gusto kasi nag-i-stack up eh. Yan, kailangan malinis mo ng gusto yan. Pagkalang kayo rin ha. Tapos tanggalin mo tong ano, EGR sensor, yung sensor na to. Para may tulak-tulak mo yung valve. Para mailinis mo gusto.
Pinit. Ayan na nga mga boss, nalinis na natin yung EGR valve niya, pati intake manifold. Ayan, sobrang linis na nga yan mga sir. Tapos yung intake port na natin, yung sa cylinder head, yan, nilinis na rin natin yan mga sir. Tingnan natin kung mamatay na yung check engine. Ayan na nga mga boss, medyo ginabi na tayo dito. Ayan, papaanda rin na natin yan, binabalik na ng kalyabi natin yung battery. So, o-observe natin kung babalik pa yung check engine. Okay na? Okay na. Firing na tayo mga boss. So ginabi ulit sa paglinis ng EGR. Tingnan natin mga boss kung bombahin mo yung fuel pump, Dol. Fuel pump. Start ko na. Medyo hard starting pa to mga sir kasi yun. So namatay na kagad sa check engine. Kung dati mga boss hindi pa natin kung dati umiilaw yung check engine nya dahil dun sa ating EGR. So nakita natin sobrang dumi nga ng EGR. Sabi ko naman kay bossing, subukan muna namin linisin. Yun nga, pagbuklat natin ay sobrang kapal na po ng carbon ng kanyang EGR. So yung milyahe nya is 109,914. Yan. So ngayon observe lang kami. Check kung may leak. Paanda rin ang natin dala. Hindi pa, ikot mo na para ano, malaman. Di ba pa? Maandar lang to eh. Ayan bro, balik. Boss, wala na yung check engine. Patay na yung check engine. Yan, wala na nakalutang na check engine. Observe lang natin yan, no? Pag bumalik, eh alam na. Yan. Ito, pinapaandar lang namin ang pinapaandar yung Fortuner. So, inoobserbahan lang namin talaga ng mabuti kung hindi na babalik yung check engine. Ha? Wala na yan, wala na yan. Pero ayan, bumalik pa rin yung check engine nya. So hindi natin nakuha sa linis yung ating Fortuner. So in-scan ko ulit. So ito pa rin ang lumabas, P0400. Ayan. So talagang magpapalit tayo ng ating EGR. Ayan. So update ko kayo pagka napalitan na natin to ng EGR. So hindi talaga na nasalba sa linis mga boss. Pero sabi ko nga kay bossing, subukan natin munang linisin. Eh wala pa rin. Nung pinainit na namin yung makina, pinaandar ng pinaandar. So lumitaw pa rin yung check engine. Lumitaw rin yung check engine nya. So ayan pa rin yung binabato niyang code. So EGR talaga problema. So ayan, order muna tayo ng parts. Order na nga ako ng EGR sensor mga boss. Pinabalik ko si bossing kinabukasan. Ayan mga boss, dahil naka-check engine pa rin siya pagkatapos nating linisin yung EGR. So yung fault code nito EGR lang. Ngayon mga boss, i-start ko. Wala pang 10 minutes ay lulutang kaagad yung check engine nya. Namatay na yung ano nito yung check engine. Bumabalik yung check engine nito. Oo, bumabalik. Bumabalik no? Oo, ngayon wala niya, di ba? Oo. Mamaya na, dyan na yan. Andyan na yan no? Katulad ng ginagawa mo na. Oo. Pag na, Wala naman siyang Isa naman, pagka-start, wala.
Ilang, pag tumakbo ka na ilang ano, ilaw na naman. Mamaya i-road test natin ang i-road test pag pinalitan natin ha. Okay. Ayun. Napalitan natin ng EGR sensor tsaka EGR valve. Ayan mga bossing. Ito ipapalit natin dyan yung sensor na to. Kaya sama na natin yung valve. So surplus lang po yung ikakabit natin. So kakalasin lang natin to. Ayan siya. Kakalasin ko lang yan. So papalitan natin. So ito lang naman code na tinuturo niya. Yung solenoid naman may supply naman ng vacuum, no. Ito binaybay na natin yung solenoid buo. So ito lang talagang problema sa kanya, yung sensor na to. Kaso hindi tayo nakakabili ng surplus na sensor lang eh. So kasama yung valve. So ikakabit na rin natin yung pati yung valve. Ang angkat. Papalitan natin. Kung parehas. Okay, start.
So ayun mga boss, pinalitan ko muna ng EGR sensor, no, EGR valve sensor. So titingnan natin kung babalik pa yung check engine. So pag uminit daw to, saka nagche-check engine. So ngayon i-observe natin. Start na natin mga bossing yung pinalitan natin ng EGR sensor. So titingnan natin kung hindi na babalik yung kanyang check engine at saka fault code ng kanyang EGR. So nilinis kasi natin to mga boss, no, kasi may problema yung EGR nya. So sabi ko kay sir, subukan mo natin linisin. So after noon ay lumabas ulit yung kanyang EGR na fault code. So ngayon observe natin. Ayan, pinalitan ko ng EGR sensor. Ayan, papaandarin ko lang mga boss. Tapos mamaya pag hindi na bumalik yung check engine, tapos sabay scan ulit natin. Road test natin mamaya sir. Wala pa akong almusal din eh. Pumunta ako rito, sabi ko salpak agad natin. Meron ka lang rin ano dito. Ayan mga boss, ino-observe muna namin. So ayun, tingnan nga natin. Dati daw kasi mga boss 10 minutes o wala pang 10 minutes umiilaw na kagad yung check engine nito. Ngayon 15 minutes na mahigit na nakaandar, so hindi pa bumabalik yung check engine. So ngayon i-scan ko ulit mo mga sir. Titingnan natin. So ngayon guys, i-scan na natin yung Fortuner. So 30 minutes na siya nakaandar, hindi pa bumalik yung check engine. So para makasigurado tayo, i-scan ulit natin to. Okay. So wala na siyang check engine. Ayan, kanina pa siya umaandar mga boss. Dati raw kasi 10 minutes lang ando na kaagad, lulutang kaagad si check engine. So pag naka-encounter din kayo ng mga ganon, nalinis nyo na at hindi umiilaw pa rin, so i-check nyo lang yung mga vacuum hose kung may butas. Diba, na-check nyo yung vacuum hose, wala namang butas, okay naman yung solenoid. So karamihan bumibigay po dyan mga boss yung EGR sensor natin. So yung nakakabit sa vacuum, yung sa likod na may 3 tornilyo, kung nakita nyo yung kanina. So sensor lang sana ikakabit natin, kaso buo kasi talagang nabibili, wala tayong sensor na nakukuha, no? Kung buo naman yung dati nilang EGR valve, so pwedeng sensor lang ikabit nyo. So buo na rin kinabit ko kasi mga boss, gawa ng ganun din naman yung binili natin isang buo rin kasama yung valve. Sa mga brand new kasi mga sir, no, kasama talaga yung isang set. Pag nagpalit kayo, kasama solenoid, so isang assembly na. Medyo hindi kaya ng customer natin yung presyo, medyo may kamahalan po kasi yung brand new. Yung kaya lang niyang presyo yung pan surplus lang mga sir. Road test pa namin to pagkatapos nating may scan, tapos road test. Wala na siyang check engine mga boss. Tapos yung power nya, ayan o, talagang sagad hanggang 4. Dati kasi mga bossing alanganin sa 4, no. Fortuner 2007 without. Okay. Good. Normal niya sa mga zero. Yung engine control module na yung engine control module niya, so normal na.
wala na siyang fault code. Papakita natin kay sir. Yan, normal na siya mga boss, yung ECM natin, yung engine control module. Dati kagad may fault code kagad yan mga sir, so EGR kagad yung binabato niya. Boss, ito na. Ayan, normal na. Wala rin yung fault code na EGR. Okay? Okay. Road test natin. Ikaw na mag-drive. Bakla muna natin to. Alright, so road test naman kami. Road test, road test. Tara sir, ikaw na mag-drive sir. Ha? Ngon, balik kami muna. Balik kami. Buksan mo yung gate. Dati sir, kunting under lang eh, check engine na yan eh. Ngayon wala na siyang trouble code. Nung inis ka, no, normal lahat. Normal lahat, Yun yung na. pinakita ko Kasi- sa'yo. Oh, yan. Kasi nung dati, di ba, kahit na wala siyang ilaw, nung inis ka naman lumabas pa rin, di ba? Nare-read talaga ng scanner eh. Nare-read ng scanner sir. Kahit na hindi siya nakailaw eh. Kaya nga dati sinubukan muna nating linisin. Eh hindi nakuha. Sobrang dumi naman talaga. Maganda naman talaga na una linis. Kasi, Oo. siyempre sa tagal na, hindi mo pa nabibisita yon. Oo. Kaya, ano ta naman talaga? Kasi, ganun din, papalitan mo rin yung sensor, tapos marumi pa rin Oo, yung marumi EGR. EGR, wala rin. Wala din. Low power nga eh. Parang pumipigil pa. Pumipigil. Oo. Ayan, road test kami ni Bossing. Sa check engine niyang KGR ang problema. Wala pang 10 minutes dati sir, check engine na yan, di ba? Pagka umaandar. Ngayon wala na oh. Kanina pa natin pinapa-andar yan. Kaliwa ka na. Kanan sir. Birit-biritin mo, dyan lumalabas yan pagka ano eh. Ganda malakbo no? Bantayan mo ha kung mag-check engine. Pero sabi mo nga, wala pang 10 minutes, nag-check engine eh. Kanina pa natin pinapa-andar yan. Ayos na no? Dapat kanina pa meron yun eh. Gano'n? Oo. Diretso lang. Kanan tayo sa may tulay sir. Diyan lang ako nag-iikot-ikot. Pag nag-ano ako. Yan, dito yung rotation ko kasi ikot ako ulit doon. Oo, ano yung nga pala po Nakikita mo lagi ito sa video ko eh. Wala na. Hindi na lumutang. Kasi gabi na kami natapos ng paglinis kaya wala kaming pamalit. Kaya pinabalik namin si Bossing. Pag hindi na lumabas yan sir, okay. Kaliwa tayo dyan sir. Ayan, dito lang ako nag-iikot-ikot sir pag nagro-road test ako.
nakakailang naman talaga. Kasi iniisip mo baka ano yun, di ba? Oo. Pero wala namang ibang fault code talaga, fault code na binabato niya. Kundi EGR lang talaga. Exhaust gas lang talaga. Yun ang maganda sa scanner eh. Oo. Sasabihin niya talaga kung kasi yung check engine general yan eh. Maramihan eh. Ngayon, Opo. yung scanner, yung siya magsasabi sa iyo kung saan siya. Oo. Dito ka dumaan, sir? Mas mabilis dyan, sir eh. Anong traffic, paliko-liko nga lang. Hindi kasi hindi ko rin alam ba paano yung galing doon. Hindi ko alam yun. Maraming lilikuan dyan. Kaya nga. Yan, yung may-ari pala ng Fortuner natin ay taga Santa Rosa, Laguna. Yan, nakarating si boss sa atin dahil doon sa check engine ng kanyang Toyota Fortuner. Sarap na po nito, sir. Oh. Malinis eh. Nakahinga eh. Nakahinga. Nakahinga yung ano niya eh. Alright. Buksan mo ulit, sir, ha? Okay. Okay. Good na good. So ayun mga boss, na i-road test na nga natin. So wala nang check engine, no? Okay na. Ayun mga boss, sana nakapag-share ulit ako dito sa problema ni sir na check engine sa kanyang Toyota Fortuner. Ayun mga boss, ganito lang. Unang nilapit ni sir may check engine, so in-scan natin. EGR ang tinuturo niyang fault code. So ang unang chinek natin, supply ng vacuum. So good naman, papunta sa solenoid. So ituturo ko po sa inyo. Check natin dito mga boss sa pag-check ng EGR. So ito yung vacuum nya galing doon sa pump natin. Kailangan po may hangin yan dito. Kailangan may vacuum na dumadaloy rito papunta sa solenoid. So dito naman tatawid ng papuntang EGR valve, dapat may vacuum po yan hanggang dito. Yan mga sir. So kung may vacuum naman na supply at nagche-check engine pa rin dito po, itong EGR sensor, yan, may problema yan. Ito yung pinalitan natin ngayon, yung sensor. Siyempre ang ginawa muna natin dito, nilinis muna natin siya, no? So nung nilinis mayroon pa rin siyang check engine. Ibig sabihin may problema talaga yung EGR niya. So kadalasang nasisira dito ba mga boss yung sensor natin ng EGR. Itong nasa likod. Yan yung pinalitan natin ngayon. So okay na po siya. Yan yung pinalitan natin. So halimbawa mga boss, naglinis na kayo at bumalik pa rin ang check engine. So troubleshooting lang yung i-check nyo lang kung may vacuum leak, yung papunta sa solenoid, papunta sa EGR. Pag wala naman, yun, so troubleshooting at
check siya si solenoid, check si EGR sensor. So ang naging problema nito, EGR sensor, kaya siya merong check engine. So off ulit natin, on, start. Okay.